At kaugnay po ng balitang yan, makakausap natin si Attorney Joan De Venecia, ang Vice President for Public Affairs ng Pag-ibig Fund. Magandang tanghali po, Attorney De Venecia. Si June Veneracion po ito sa Balitang Hali. Magandang tanghali rin po sa inyo, June, at sa inyong mga tagapakinig. Unang-una po, Attorney, ano pong reaksyon ng Pag-ibig dito sa kasong sibil na inihain ng ilang homeowners ng Severa Bacolor laban po sa Pag-ibig? Okay, so unang-una po, hindi pa po kasi namin nakikita talaga yung complaint. Kami po ay nakalaman lang din po sa mga bali-balita na mayroon pong complaint na inihain ang mga ilang homeowners ng Bacolor. Ngunit po, balita rin namin yung kung ano po yung laman ng kanilang complaint, ayun na nga rin po nandun sa inyong report, ay syempre po ay hindi po kami sumasang-ayon sa posisyon ng mga homeowners. Okay. First of all po, sir, sila po ay hindi po nagbabayad ng kanilang loan sa Pag-ibig Fund. So clear po yan, I think naman po kay kanila pong inaamin. Hindi po namin alam bakit hindi po nila itinutuloy ang kanilang payment. Samantalang po, nasa 65% po ng mga homeowners dyan sa Bacolor ay nagbabayad naman. So, para lang po maliwanagan ng publiko na majority po ng mga homeowners ng Bacolor ay nagbabayad naman ng kanilang loan sa Pag-ibig Fund. At alam po natin na kapag po hindi ka nagbayad ng loan, ay talaga pong foreclosure ang isa sa options na ibinibigay sa nagpapautang. Kahit naman po sinong tao, yun po talaga ang kalakaran. So, basically po ay hindi po kami nagbibigay ng special treatment sa hindi po nagbabayad ng kanilang pagkakautang. Ang sinasabi po nila ay, ang obligasyon po nila ay kay Mr. Delfin Lee at hindi po sa Pag-ibig, ma'am. Ay hindi po yan totoo dahil po ang kontrata nila ng pautang ay nasa amin. So sila po ay loan borrowers ng Pag-ibig Fund. At since meron po silang kontrata with Pag-ibig Fund, pag hindi po nila nabayaran ang kanilang utang, ay foreclosure po talaga ang nasasaad sa batas na isa sa mga options na sa amin ay available. Ngayon, meron po kasi silang sinasabi na dapat po ay hindi namin pinutol yung MOA. Tama po ba? Yung po yung sinasabi nila. Dapat daw hindi namin terminate yung kontrata namin with Delfin Lee. Una po sa lahat ay yung pong kontrata namin with Delfin Lee is a funding collection or commitment agreement. No? So ang ibig sabihin po nito ay may good faith po yan. Ngayon po, natuklasan namin ang dami pong bogus borrowers, ang dami pong double sale. Bakit po namin itutuloy yan? Samantalang po yung pera po pala namin ay napupunta sa bogus borrowers. So, talaga pong karapatan namin putulin yon. At yung pong sinasabi nila, hindi po nabuo yung Severa Bacolor dahil po hindi raw namin nabayaran. Una po sa lahat, hindi po ito developmental loan. Para po maliwanagan ng ating mga tagapakinig at nanonood, ang kontrata po namin sa kanila ay end-user home financing. Meaning po, para mabili nila yung bahay na buo na. Okay. So kung hindi po buo yung bahay, ang recourse po nila at ang kanila pong complaint ay dapat directed sa developer. So dapat po nag-file sila o naghain sila ng kaso sa HLURB against Delfin Lee and Globe Asiatic. Kasi kami po ay nagpapautang pambili ng bahay. So, imagine niyo po, sir, no, yung normal po na kalakaran, ikaw gusto mong bumili ng bahay, uutang ka sa bangko para bumili ng bahay. Ngayon, pag hindi natapos yung bahay, sa bangko ka ba magrereklamo? O doon sa developer na hindi tinapos yung bahay? So, yun po ang aming posisyon. No? So, dapat po sana sa HLURB po sila maghain ng reklamo. Hindi po sa Pag-ibig Fund. Ang simple po niyan ay kami po ay nagiging fair sa mga miyembro po namin, 13.7 million members, na siya pong may nagmamay-ari ng pera na hindi po nila binabayaran ang kanilang pagkakautang. So, very simple po ito. Ito po ay ayon sa batas. Wala po kaming linalabag na batas at kami po ay sumusunod lamang sa tamang proseso. Salamat po at sana'y nakarating ang inyong mensahe sa mga kinauukulan. Thank you po for this opportunity, Sir June, at mabuhay po ang inyong programa. Yan po si Attorney Joan De Venecia, ang Vice President for Public Affairs ng Pag-ibig Fund.